180,000 Amerikano, dagsa ang pumunta sa mga paliparan ng Pilipinas. Ang buong Amerika ay tila nagulantang sa balita. Ang Pilipinas ay tunay na isang hindi kapani-paniwalang bansa. Mahirap paniwalaan kung paano umiiral ang isang ganitong bansa. Ang bilang ng mga dayuhang dumarating sa Ninoy Aquino International Airport, NAIA, sa isang araw, ay umaabot sa 210,000 katao. Ang mga tao mula sa buong mundo ay literal na dagsa ang pumupunta sa Pilipinas. Nang ibunyag ng isang Amerikano ang dahilan kung bakit niya isinuko ang lahat para manirahan sa Pilipinas, nagimbal ang lipunang Amerikano. Hindi lang iyon, kahit ang mga profesional na may mataas na pinag-aralan tulad ng mga doktor mula sa Harvard at mga inhinyero mula sa MIT ay sama-samang umaalis sa Amerika. Isang nakakagulat na bilang ang isinapubliko. Base sa datos noong 2025, umabot sa 213,847 ang mga Amerikanong lumipat sa Pilipinas. Ito ay isang nakakabiglang 425% na pagtaas kumpara 5 taon na ang nakalipas. Ano kaya ang natuklasan nila sa Pilipinas na mahigit 8,000 kilometro ang layo matapos talikuran ang American Dream? Bago natin simulan ang kwento, mangyaring suportahan ang channel na ito sa pamamagitan ng pag-subscribe at pag-like. Kung ipinagmamalaki mo ang Pilipinas, mangyaring mag-iwan ng komento sa ibaba na mabuhay ang Pilipinas. Lola, nagtago na naman po ako sa ilalim ng mesa ko sa school kanina. Ang pangalan ko ay Elena Santos. Ako ay 62 taong gulang at nagtrabaho bilang isang nurse manager sa isang malaking ospital sa Los Angeles, California sa loob ng 30 taon. Sa araw na iyon, biglang nanigas ang aking mga braso habang yakap-yakap ko ang aking 8 taong gulang na apong si Emilia na umiiyak. Ang mga salitang lumabas sa bibig ng aking apo ay nagpatigil sa tibok ng aking puso. Binuklat kong muli ang sulat mula sa kindergarten ni Emilia. Ang pamagat na paalala para sa emergency lockdown drill ay tumambad sa akin. Isang lockdown drill para sa isang 8 taong gulang na bata? Dala ang papel, tumakbo ako sa banyo at umiyak ng walang tunog. Sa loob ng 30 taon sa ospital, hindi mabilang na pasyente ang nakita ko, ngunit sa harap ng katotohanang kailangang sumailalim ng sarili kong apo sa isang lockdown drill, gumuho ang mundo ko. Ang aking asawa, si David, ay isang retiradong guro sa high school. Sa edad na 64, ilang buwan na siyang nagtitiis sa pananakit ng kanyang tuhod. Hindi ko malimutan ang sinabi ng receptionist nang tumawag ako para magpa-appointment sa isang orthopedic surgeon. Ang pinakamaagang schedule para sa unang konsultasyon ay pagkatapos ng 6 na linggo. Ang MRI naman po ay kailangan ninyong maghintay ng karagdagang 4 na linggo. 10 linggo ang kailangan naming hintayin para lang malaman ang diagnosis. Sa panahong iyon, lalong lumala ang tuhod ni David at hindi na siya makakyat ng hagdan. Gabi-gabi, habang pinapanood ko ang aking asawang daing ng daing sa sakit, pakiramdam ko ay wala akong magawa. Isang kabalintunaan na bilang isang healthcare professional na may 30 taong karanasan, hindi ko maibigay sa sarili kong pamilya ang nararapat na lunas. Isang hapon ng taglagas. Matapos kong patulugin si Emilia, lumabas ako sa sala at nakita kong nagbabalita na naman sa TV tungkol sa isa na namang pamamaril. Isang mass shooting sa isang shopping mall sa downtown Los Angeles. Inihagis ni David ang remote control at sumigaw. Pati ba naman sa mall hindi naligtas? Saan na ba tayo nakatira? Hindi ako makasagot. Sumilip ako sa bintana at kahit hindi pa alas 7 ng gabi, tahimik na ang kalye. Lahat ay natatakot. Ang pamumuhay na may takot, kahit sa paglabas lang ng bahay, ay naging pang-araw-araw na sa amin. Nang gabing iyon, hindi ako makatulog. Ang kinabukasan ni Emilia ang laging nasa isip ko. Anong klaseng mundo ang kanyang kahaharapin? Isang buhay kung saan kailangan niyang mag-lockdown drill sa tuwing papasok sa eskwela, hindi makatakbo ng malaya sa parke at hindi makalabas ng bahay pagsapit ng gabi. Habang nagtatrabaho sa ospital, marami akong nakitang biktima ng pamamaril. Mga kabataang dinadala sa emergency room at minsan kahit mga paslit. Sa tuwing nangyayari iyon, kumikirot ang dibdib ko. Ngunit iniisip kong malayo iyon sa amin. Ngunit ngayon, iba na. Ang takot na ang aking apo o anak ay maaaring maging biktima anumang oras ay dumudurog sa akin gabi-gabi. Si Jessica, ang aking anak, ay laging balisa sa tuwing ilalabas niya si Emilia. Ma, gusto kong ipasyal si Emilia sa parke, pero kailan kaya magiging ligtas? Sa tanong na iyon ng aking anak, wala akong maisagot.
Dahil ang maglakad-lakad sa gabi sa LA kasama ang isang sanggol ay isang bagay na hindi mo maiisip. Kahit sa umaga ay nakakabahala, paano pa kaya sa gabi? Lumipas ang ilang linggo. Isang araw, umuwi si David mula sa ospital at napabuntong hininga habang umuupo sa sofa. 6 na linggo akong naghintay, pero sabi ng doktor, hindi niya malalaman kung ano ang problema hanggat walang MRI. Pero ang MRI, 4 na linggo pa raw. Tinitigan ko ang mukha ng aking asawa. Ang pagod at kawalan ng pag-asa dahil sa sakit ay malalim na nakaukit sa kanyang mukha. Kung isasama pa ang approval ng insurance, baka 3 buwan pa. Paano kung mas masira ang tuhod ko habang naghihintay? Ito ang katotohanan ng healthcare sa Amerika. Sinasabing pinakamahusay sa mundo, ngunit ang mga totoong pasyente ay naghihintay ng buwan at pagkatapos makatanggap ng lunas, kailangan pang magbayad ng napakalaking halaga. 30 taon akong nagtrabaho sa sistemang ito. Ngunit nang ang sarili kong pamilya ang naging pasyente, doon ko nakita ng malinaw ang mga pagkukulang nito. Isang malamig na gabi ng taglamig, bandang 2:00 ng madaling araw, tumunog ang aking telepono, ang anak kong si Jessica. "Ma, may pamamaril malapit sa amin." Takot na takot si Emilia, iyak siya ng iyak. Nagmamadali akong nagbihis at pumunta sa bahay niya. Si Emilia ay nanginginig sa bisig ng kanyang ina, habang si Jessica ay nagbabantay sa bintana. Ang tunog ng sirena ng pulis ay umalingaw-ngaw buong gabi. Nang gabing iyon, habang yakap ko si Emilia, nagpasya ako, hindi ko hahayaang manahin niya ang ganitong buhay. Nangako ako sa sarili ko na hahanap ako ng mas magandang lugar. Ngunit saan kami pupunta? Ang pag-alis sa Amerika ay nangangahulugang pag-iwan sa lahat ng pinaghirapan namin sa buong buhay. Sa gitna ng mga araw na puno ng pangamba, isang araw, nakatanggap ako ng video call mula sa aking pamangkin na si Jason. Hindi ko akalain na ang isang tawag na iyon ay lubusang magbabago sa kapalaran ng aming pamilya. "Tita, bakit hindi po kayo magbakasyon dito sa Maynila ng 3 linggo?" Ang suhestiyon ng pamangkin kong si Jason ay biglaan. Si Jason ay isang IT specialist na 6 na buwan nang nagtatrabaho sa isang proyekto sa Bonifacio Global City, BGC. Sa screen ng video call, masaya ang mukha ni Jason at sa likod niya ay tanaw ang nagniningning na city lights ng BGC. Sa Pilipinas, napakalayo naman at hindi kami marunong ng lengguwahe, nag-aalangan kong sagot. Buong buhay akong nanirahan sa Amerika at hindi ko kailanman naisip na pumunta sa Asia. Tumawa si Jason at sinabing, "Tita, may mga interpreter naman po sa mga ospital dito at kung para sa tuhod ni Tito, dito, 1 linggo lang, tapos na lahat mula diagnosis hanggang gamutan." 1 linggo? Tinitigan ko ang screen na hindi makapaniwala. Opo, totoo po. Ang tatay ng katrabaho ko, nagpa-opera ng tuhod, kinuhanan siya ng MRI sa mismong araw na iyon at kinabukasan, may treatment plan na. Ang gastos, halos 1,010 lang nang sa Amerika. Sumingit si David. "Posible ba talaga yan?" "Tito, iba po talaga ang sistema ng kalusugan dito. Mabilis ang serbisyo, makatwiran ang presyo, at higit sa lahat." Huminto sandali si Jason at nagsalita ng may kaseryosohan. "Dito po, malaya kayong makakalakad-lakad kahit gabi. Ang problema sa baril na inaalala ninyo, wala po niyan dito." Sa mga salitang iyon, kumabog ang dibdib ko. "Totoo ba yan?" "Opo. Noong nakaraang taon, walang kahit isang gun-related incident na naitala sa buong BGC. Kahit 11:00 ng gabi, may mga lola na naglalakad sa parke at mga babaeng mag-isang sumasakay ng bus." Hindi ako makapaniwala sa narinig ko. Ang makalakad ng malaya sa gabi, ang gumamit ng pampublikong transportasyon ng walang takot. Kay tagal ko nang hindi naririnig ang mga bagay na iyon. Hinawakan ni David ang kamay ko. "Mahal, subukan kaya natin? Kailangan ko rin namang ipagamot itong tuhod ko." Nag-alinlangan ako. Ngunit sa sandaling iyon, ang apo kong si Emilia na naglalaro sa sala ay biglang umiyak. May balita na naman tungkol sa pamamaril sa TV. Sa sandaling makita ko ang isang taong gulang na sanggol na natatakot sa tunog ng baril, nagpasya ako. "Jason, pwede mo ba kaming i-book ng flight?" Pagkalipas ng ilang araw, nag-iimpake na kami. Sabi namin ay 3 linggong bakasyon lang, ngunit sa isip ko baka mas matagalan pa kami. Mahalaga ang pagpapagamot sa tuhod ni David, pero higit sa lahat, gusto naming makahinga sa isang lugar na ligtas. Hinatid kami ng anak kong si Jessica, karga si Emilia, sa airport. "Ma, kung maganda diyan, pwede rin ba kaming pumunta?" Puno ng pag-asa ang mga mata ni Jessica. "Tingnan muna natin bago natin pag-usapan," sabi ko at niyakap ko siya ng mahigpit.
nanikip ang dibdib ko. Kung totoo ngang ligtas sa Pilipinas, kailangan kong dalhin dito ang aking anak at apo. Habang dumadaan sa security check ng airport, muli kong naramdaman ang katotohanan sa Amerika. Mga pulis na armado na parang mga sundalo, mahigpit na inspeksyon, at mga mukha ng taong puno ng tensyon. Pati airport ay parang isang larangan ng digmaan. Mahaba ang 14 oras na biyahe, ngunit kakaiba, panatag ang aking kalooban. Habang pinagmamasdan ang mga ulap sa labas ng bintana, nag-isip ako, mayroon nga kayang lugar kung saan pwedeng mamuhay ng walang takot sa baril? Isang lugar kung saan malaya kang makakalakad sa gabi? Isang lugar kung saan kahit matanda na, mananatili kang konektado sa lipunan? 10:00 ng gabi nang lumapag ang eroplano sa NAIA. Paglabas namin ng gate, masayang kumakaway si Jason. "Tita, tito, welcome po." Paglabas ng airport, ang unang napansin ko ay ang pagkakaiba ng hangin. Mayroong kakaiba, walang tensyon. Ang mga mukha ng tao ay payapa at walang sinuman ang tila nag-iingat. "Gusto niyo po bang mag-bus o taxi?" "Okay lang naman po kahit bus." Nagulat ako sa sinabi ni Jason. 10:00 na ng gabi, sasakay tayo ng bus? "Opo, bakit po?" "Dito, hanggang 12:00 ng hating gabi ang biyahe ng mga bus at mayroon ding mga 20-hour services." Sa Amerika, ang pagsakay sa pampublikong transportasyon ng 10:00 ng gabi ay parang pagpapakamatay. Ngunit si Jason ay nagsalita na para bang ito ang pinakanormal na bagay. Habang pababa kami sa terminal, tiningnan ko ang paligid. May mga estudyante, mga empleyado, at mga mag-asawang may edad na tulad namin. Lahat sila ay relax, nakatingin sa kanilang mga smartphone o nag-uusap. Walang sinuman, ang tila nagbabantay sa paligid. Dumating ang bus at sumakay kami. Malinis na sasakyan, maliwanag na ilaw, at higit sa lahat, ang pakiramdam na ligtas. Hinigpitan ko ang hawak sa kamay ni David. "Mahal, kakaiba, hindi ako natatakot." Tumango rin si David. Sa loob ng bus, may nakita akong isang lola. Mukhang nasa 70s na niya, mag-isang may dalang malaking shopping bag. Nakasakay siya mag-isa sa bus ng lampas 10:00 ng gabi. Isang tanawin na hinding-hindi mangyayari sa Los Angeles. Habang tinatawid ng bus ang tulay sa ibabaw ng ilog Pasig, napanganga ako sa ganda ng tanawin sa gabi. Ang mga ilaw sa tabi ng ilog ay kumikinang at may mga taong nagbibisikleta o nagjo-jogging. At ito ay malapit ng mag-11 ng gabi. "Hindi ba sila nanganganib?" tanong ko. Tumawa si Jason at sumagot, "Ano pong panganib? Dito, normal lang po yan. Kahit 1:00 ng madaling araw, may mga nag-eehersisyo pa rin." Hindi ako makapaniwala. Dumating kami sa aming tutuluyan bandang 11:30 ng gabi. Ang apartment na inihanda ni Jason para sa amin ay nasa 30th floor at tanaw mula sa bintana ang buong city lights ng BGC. "Magpahinga na po kayo. Bukas ng umaga, may appointment na po kayo sa ospital para sa tuhod ni Tito." "Bukas na agad?" "Opo, mabilis po dito. May interpreter na rin pong naka-ready para sa inyo sa International Patient Center." Pagkatapos kong ayusin ang mga gamit, lumabas ako sa balkonahe. Kahit hating gabi na buhay pa rin ang kalye. May mga taong nag-uusap sa labas ng convenience store, mga empleyadong pauwi pa lang, at mga estudyanteng may dalang mga bag. Lahat sila ay naglalakad ng walang takot. Lumapit si David at inakbayan ako. "Mahal, parang nasa ibang mundo tayo." "Oo nga. Ito ba ang normal o ang lugar na tinitirhan natin ang abnormal?" Nang gabing iyon, sa unang pagkakataon sa mahabang panahon, nakatulog ako ng mahimbing, walang pangamba, walang takot, payapa lang. Dito, kapag binuksan mo ang bintana sa gabi, hindi tunog ng baril ang maririnig mo, kundi tawanan ng mga tao. Kinabukasan, 9:00 ng umaga, dinala kami ni Jason sa isang orthopedic clinic sa St. Luke's Medical Center, Global City. Pagpasok pa lang sa lobby ng ospital, namangha ako, malinis at modernong pasilidad, at higit sa lahat, nakita ko ang sign na International Patient Center. Isang batang staff sa reception ang bumati sa amin sa matatas na Ingles. "Mr. and Mrs. Santos, tama po? Darating na po maya-maya ang inyong interpreter, si Miss Cheska." Makalipas ang ilang minuto, isang babaeng nasa 30s ang lumapit at nagpakilala. "Magandang umaga po. Ako po si Cheska Santos, ang inyong interpreter para sa araw na ito. Cheska na lang po ang itawag ninyo sa akin." Hindi pa rin ako makapaniwala. Ang unang konsultasyon na inaabot ng ilang linggo sa Amerika ay nakuha namin sa loob lang ng isang araw bilang mga dayuhan. Habang nakaupo sa waiting area, napansin kong marami-rami ring dayuhang pasyente. May mag-asawang mukhang Hapon,
Isang pamilyang tila galing China at mga taga-kanluran din. Ang dami pala talagang dayuhang pasyente dito, sabi ko kay Cheska. Ngumiti siya at sumagot, opo. Noong nakaraang taon lang, 1.17 milyong dayuhang pasyente ang bumisita sa Pilipinas, lalo na pong dumarami ang galing sa Amerika. 1.17 milyon? Opo, halos doble po iyan kumpara 5 taon na ang nakalipas. Kasi po, mataas ang kalidad ng serbisyong medikal dito pero abot kaya ang presyo. Ilang sandali pa, tinawag na ang pangalan ni David. Pagpasok namin sa consultation room, isang doktor na mukhang nasa 50s ang magiliw na bumati sa amin. Magandang umaga, ako po si Dr. Tanaka. Ano po ang maipaglilingkod ko sa inyo? Isinalin ni Cheska ang lahat at ipinaliwanag ni David ang kondisyon ng kanyang tuhod. Maingat na sinuri ni Dr. Tanaka si David at sinabing, kailangan po nating kunan ng MRI para makita ng malinaw ang sitwasyon. Kung okay lang po sa inyo, pwede na nating gawin iyan ngayong umaga. Ngayon? Ngayon na po? Gulat na tanong ni David. Opo, posible po pagkatapos ng 1 oras. Habang naghihintay, maaari na po ninyong ayusin ang registration at iba pang paghahanda. Hindi ako makapaniwala sa narinig ko. Ang MRI na pinaghintay sa amin ng 4 na linggo sa Los Angeles ay makukuha namin dito sa loob lang ng 1 oras. Totoo nga, pagkatapos ng 1 oras, natapos na ang MRI ni David at ang mas nakakagulat, pagkatapos ng lunch break, lumabas agad ang resulta. May punit po sa inyong meniscus at may simula na rin ng arthritis. Sa kabutihang palad, hindi kailangan ng operasyon. Inirerekomenda ko po ang stem cell therapy, ipinaliwanag ni Dr. Tanaka habang ipinapakita ang MRI scan sa monitor. Stem cell therapy? Opo, isang paraan po ito para tulungang mag-regenerate ang cartilage. Ang Pilipinas po ay isa sa mga nangunguna sa larangang ito sa mundo. Mga 3 session lang po ng injection, malaki na ang igiginhawa ninyo. Ako ay isang nurse na may 30 taong karanasan, ngunit ngayon lang ako nakakita ng ganito kabilis na proseso. Dumating kami ng 9:00 ng umaga at pagsapit ng 2:00 ng hapon, mayroon na kaming diagnosis at treatment plan. Magkano po kaya ang aabutin? Kinakabahan kong tanong. Para po sa MRI, consultation fee at 3 session ng stem cell therapy, aabutin po ng humigit kumulang 150,000, sabi ni Cheska habang nagko-compute. Sa US dollars po, mga 2,600 yan. Nagkatinginan kami ni David. Sa Los Angeles kahit may insurance, aabutin siguro iyon ng 1,000. Kung walang insurance, baka higit pa sa 15,000. Iyon na po ba lahat? Wala nang ibang babayaran? Opo, kasama na po lahat diyan. Patakaran po ng ospital na maging transparent at ipaalam ang lahat ng gastos bago pa man magsimula. Doon ko napagtanto ang halaga ng pagiging predictable. Sa Amerika, darating ang bill pagkatapos ng gamutan at sa tuwing bubuksan mo ito, parang hihimatayin ka. Ngunit dito, alam mo na agad ang eksaktong gastos at ang halaga ay makatwiran. Sabi ni David, mahal, hindi ako makapaniwala sa nangyari sa loob lang ng ilang oras. Totoo ba to? Ganoon din ang nararamdaman ko. Ang pinaghintay natin ng 6 na buwan, natapos sa kalahating araw lang. Habang papunta kami para mananghalian, may iminungkahi si Jason. Tita, kung may oras po kayo mamayang hapon, may gusto akong ipakita sa inyo. Saan? Isang community center po para sa mga senior citizen. Naisip ko po, baka magustuhan ninyo. 1 oras ang lumipas, dumating kami sa isang community center sa Makati. Ang buong 5 palapag na gusali ay para sa mga senior citizen. Dito po, basta 60 anyos pataas, pwedeng gumamit. Welcome din po ang mga dayuhan. Ang unang palapag ay cafe at lounge, ikalawa ay gym, ikatlo ay mga classroom, ika-4 ay para sa mga hobby, at ika-5 ay medical consultation room. Habang nililibot namin ang bawat palapag, hindi ako makapagsalita. Sa isang classroom sa ikatlong palapag, may mga senior citizen na nasa 70s ang edad na nag-aaral ng digital literacy gamit ang mga tablet. Sa kabilang classroom, may klase ng English conversation. Sa ika-4 na palapag, may klase ng painting, pottery, yoga at kahit Zumba. Magkano ang bayad dito? Libre po o kaya'y napakamura. Suportado po kasi ito ng gobyerno at ng lokal na pamahalaan. Mula sa isang classroom, may narinig kaming nag-uusap sa Ingles. Pagpasok namin, may mga Pilipinong senior at mga dayuhang senior na magkakasamang nagdidiscuss sa Ingles. May mga taga-Amerika din po diyan, paliwanag ni Cheska.
Yung mga dayuhang senior na nanirahan na dito, minsan sila po ang nagbo-volunteer na magturo ng Ingles. Sa sandaling iyon, isang babaeng Amerikana ang nakapansin sa amin at lumapit. "Are you from the States?" "Yes, from Los Angeles." "I'm from San Francisco. I moved here 3 years ago. My husband came for stem cell treatment and we ended up staying." Ang pangalan niya ay Carol, 68 taong gulang. "Kumusta po ang buhay dito?" tanong ko. Nakangiti siyang sumagot. "It's the best. I volunteer to teach English here and my husband, using his 30 years of experience, lectures on business management. In the US, retirement was the end. Here, it was a new beginning." "Hindi po kayo nalulungkot?" "Not at all. The community here is so active. We have weekly gatherings, and I've made so many Filipino friends. And you have no idea what a huge difference it makes to be able to walk around freely at night." Binigyan kami ni Carol ng kanyang business card. "If you want to know more about life in the Philippines, just call me. I'd be happy to help." Paglabas namin ng center, malalim ang aking iniisip. Sa Amerika, maraming retiradong senior ang nabubuhay sa kalungkutan. Ang mga kaibigan ay nasa malalayong lugar, limitado ang mga gawain, at higit sa lahat, mapanganib lumabas. Ngunit dito, iba. Ang mga senior ay konektado sa lipunan, patuloy na nag-aaral, umuunlad, at nagiging mahalaga pa sa pamamagitan ng pagbabahagi ng kanilang mga karanasan. Pagsapit ng hapon, dinala kami ni Jason sa isang parke sa BGC. "Tita, tito, ito po ang pinakagusto kong ipakita sa inyo. Lampas 8:00 na ng gabi, ngunit ang parke ay puno ng tao. May mga pamilyang nagbibisikleta, mga taong nagjo-jogging, mga grupong nakalatag ang banig at kumakain, at mga senior na naglalakad-lakad. Tingnan mo yung mga lola," sabi ko. Itinuturo ang 2 lola na mukhang nasa 70s na, magkaakbay na naglalakad. Lampas 8:00 ng gabi, walang anumang takot. "Dito po, normal lang yan. Kahit 1:00 ng madaling araw, may mga nag-eehersisyo pa rin." Umupo ako sa isang bench at pinagmasdan ang paligid. Ang mga ilaw ng mga gusali sa di kalayuan ay kumikinang at naririnig ko ang tawanan ng mga tao. Hinawakan ni David ang kamay ko at sinabing, "Mahal, alam mo ba kung ano ang natagpuan natin?" "Ano?" "Normal na pamumuhay. Ang maglakad sa gabi, pumunta sa ospital, makipagkita sa mga tao. Mga simpleng bagay na sa Amerika luho na." Tama ang sinabi niya. Ang natagpuan namin sa Pilipinas ay hindi isang espesyal na bagay. Ito ay ang kakayahang mamuhay ng normal. Walang takot, walang pangamba, malaya. Nang gabing iyon, kahit nakahiga na sa kama, hindi ako makatulog. May kung anong mabilis na nagbabago sa loob ko. Ang plano naming manatili lang ng 3 linggo ay nagsisimulang magbago. Paano kung manirahan kami dito? Paano kung madala namin dito ang aming anak at apo? Paano kung magkaroon din kami ng pagtanda na walang takot? Tumingin ako sa bintana at kahit hating gabi na, ang kalye ay tahimik ngunit mukhang ligtas. Walang sirena ng pulis, walang putok ng baril, walang sigawan. Isang payapang gabi lang. Lumipas ang 3 linggo. Sa panahong iyon, natanggap ni David ang kanyang unang stem cell injection at nakakagulat, nabawasan ng malaki ang sakit. "Mahal, nakakaakyat na ako ng hagdan." Pagkatapos ng 6 na buwan, bumalik ang sigla sa mukha ng aking asawa. Nang makita ko iyon, nakumbinsi ako, tama ang aming desisyon. Isang umaga, nakatanggap ako ng hindi inaasahang email. Galing ito sa HR director ng ospital ko sa Los Angeles. "Elena, we need you. We are offering a 20% salary increase. Please come back." 30 taon akong nagtrabaho sa ospital na iyon. Mayroon akong mga kasamahan doon at sanay na ako sa kapaligiran. Ngunit habang binabasa ko ang email, umiling ako. Ipinakita ko kay David ang email at nagtanong siya, "Anong gagawin mo?" Tatanggi ako, hindi ito tungkol sa pera. Mas mahalaga ang makalakad ng malaya sa gabi, ang lumaking ligtas ang apo natin. Sumulat ako ng isang maikli at direktang sagot. Nagpapasalamat po ako, ngunit nagpasya na akong magsimula ng bagong buhay. Pagka-send ko ng email, gumaan ang pakiramdam ko. Nang hapong iyon, dinala kami ni Jason sa isang lugar. "Tita, gusto ko lang pong iwasto ang maling akala tungkol sa healthcare sa Pilipinas." "Anong maling akala?" "Na ang medical dito ay sikat lang sa cosmetic surgery. Pero hindi po totoo yan." Dinala kami ni Jason sa isang universidad na ospital sa Quezon City. Nakita namin ang isang karatula, Chronic Disease Integrated Management Center. Pagpasok namin, isang sistematikong proseso ang sumalubong sa amin. Isang nurse sa reception ang nagpaliwanag sa Ingles. "Dito po,
Ang mga pasyenteng may diabetes, high blood at high cholesterol ay aming minomonitor ng integrated. Isang team ng doktor, nurse, nutritionist at physical therapist ang nangangalaga sa bawat pasyente. Ako ay isang nurse na may 30 taong karanasan, ngunit ngayon lang ako nakakita ng ganitong integrated system. Sa Amerika, kanya-kanyang espesyalista ang tumitingin sa pasyente at hindi maayos ang pagbabahagi ng impormasyon. Isang team ang namamahala sa isang pasyente? Opo, tama po. Kada 3 buwan, nagpupulong ang team para gumawa ng customized management plan para sa bawat pasyente. Hindi lang po namin tinitingnan ang numero, sinusuportahan din namin sila sa pagbabago ng lifestyle. Pinayagan kaming sumilip sa isang consultation room. Isang pasyenteng may diabetes na nasa 70s ang kausap ang kanyang doktor at nutritionist. Medyo tumaas po ang blood sugar nyo ngayong buwan. May pagbabago po ba sa kinakain ninyo? Tanong ng nutritionist habang tinitingnan ang food diary ng pasyente. Noong nakaraang linggo po, birthday ng apo ko, nakakain ako ng kaunting cake. Ganoon po ba? Kung ganoon ngayong linggo, bawasan po natin ng kaunti ang carbohydrates at dagdagan ng 10 minuto ang ehersisyo. Ang usapan ay magiliw at ang pasyente ay nirerespeto. Pagkatapos ng konsultasyon, nakausap namin sandali ang pasyente. Gaano na po kayo katagal dito? 2 taon na po. Dati, 3 tableta ng gamot sa diabetes ang iniinom ko. Ngayon, 1 na lang. Talagang tinutulungan po nila ako sa pag-manage ng lifestyle ko. Magkano po ang gastos ninyo? Dahil po sa PhilHealth at Senior Citizen Discount, mga re 1,500 po sa isang buwan. Sa US dollars, mga 26 lang. Nagulat ako. Sa Los Angeles, ang pamamahala lang sa diabetes ay umaabot na ng higit 5,000 kada buwan. Paglabas namin ng center, napagtanto ko, hindi lang pala sa cosmetic surgery sikat ang Pilipinas. Mula sa chronic disease management, regenerative medicine, hanggang sa integrated healthcare systems, world-class ang antas nito. Hindi lang namin alam. Jason, salamat. Sinira mo ang aking prejudice. Tita, ang healthcare po sa Pilipinas ay talagang patient-centered. Mas nauuna ang paggamot kaysa sa pera at malakas din po sila sa prevention. Nang gabing iyon, nakipaghapunan kami sa mga katrabaho ni Jason. Kabilang sa kanila ay isang nurse na lumipat mula sa Amerika, si Susan. Si Susan, na nasa mid-40s, ay nagtrabaho bilang isang ER nurse sa New York sa loob ng 15 taon. Bakit ka lumipat sa Pilipinas? Tanong ko. Napabuntong hininga si Susan. Sobra na ang dami ng gunshot victims na nakita ko. Gabi-gabi, binabangungot ako. Na-burnout ako. Tumakas ako papunta dito. Anong ginagawa mo ngayon? Nagtatrabaho ako sa isang international hospital dito sa Maynila bilang coordinator para sa mga dayuhang pasyente. Mas payapa kaysa sa ER at higit sa lahat, walang gunshot victims. Nakita ko ang ginhawa sa mga mata ni Susan. Hindi ka nagsisisi? Hindi talaga. Medyo bumaba ang sahod ko, pero naibalik ko naman ang aking mental health. Mas mahalaga yon. Pauwi na kami pagkatapos ng hapunan nang sabihin ni David, "Mahal, hindi lang pala tayo ang nag-iisip ng ganito. Maraming tao ang umaalis sa Amerika." Oo nga, baka wala na talagang American dream. Kinabukasan, seryoso kong tinanong si Jason. Jason, posible ba talaga na manirahan kami dito? Paano ang visa, bahay, health insurance? Parang handa na si Jason at naglabas ng mga dokumento. Tita, lahat po yan, ni-research ko na. Pwede po muna kayong magstay ng 6 na buwan sa ilalim ng medical tourist visa, tapos pwede nang i-convert sa long-term stay visa. Sa health insurance, ang mga dayuhang naninirahan ng higit 6 na buwan ay pwedeng mag-apply sa PhilHealth at may mga pribadong HMOs din. Sa bahay po, maraming senior-friendly na condominiums sa BGC o Makati. Malapit sa ospital, community center at pampublikong transportasyon. Ang kumpanya ko po, may housing assistance program. Nagulat ako. Mas madali pala kaysa sa inaakala ko. Ang bahay niyo po sa Los Angeles, pwede ninyong iparent. Hindi kailangang ibenta agad. Subukan niyo munang manirahan ng 1 taon bago magdesisyon. Nang gabing iyon, nagkaroon kami ng mahabang pag-uusap. Ang mga dahilan para pumabor ay malinaw: kaligtasan, serbisyong medikal, koneksyon sa komunidad, predictable na gastos, pampublikong transportasyon, at isang kapaligirang magiliw sa mga senior. Mayroon ding mga dahilan para tumutol: hindi pamilyar na kultura, language barrier, paghihiwalay sa mga kaibigan, at pag-iwan sa mga nakasanayan. Ngunit mas matimbang ang isang panig.
Mahal, gawin natin. Ito na ang magiging pinakamatapang na desisyon sa buhay natin. Hinigpitan ni David ang hawak sa kamay ko. Sige, gawin natin. Mas mabuting tumanda sa kalayaan kaysa tumanda sa takot. At ganoon, nagpasya kami. Susubukan naming manirahan sa Pilipinas sa loob ng 1 taon. 2 linggo ang lumipas, dumating ang anak kong si Jessica kasama ang apo kong si Emilia. Ma, hindi ko na natiis. Kailangan kong makita ng sarili kong mga mata. Nang makita ko si Jessica sa Naya, nabasa ko ang pagod at pangamba sa kanyang mukha. Alam kong pagod na siya sa buhay sa Los Angeles. Jessica, dahan-dahan lang tayong maglibot. Huwag kang magmadali. Sa unang gabi, pumunta kami sa parke sa BGC. 9:00 na ng gabi, ngunit puno pa rin ng mga pamilya ang parke. Itinulak ni Jessica si Emilia sa stroller at naglakad kami. Sa una, maingat siya. Ngunit habang lumilipas ang oras, nakita kong unti-unting gumagaan ang kanyang pakiramdam. Ma, ang weird. Hindi ako natatakot. Diba? Dito, normal lang yan. Biglang umiyak si Jessica. Ma, sa Los Angeles, ni minsan hindi ko na ipasyal si Emilia sa gabi. Kahit sa umaga, lagi akong kinakabahan. Pero dito, niyakap ko ng mahigpit ang aking anak. Alam ko anak, ganyan din ako. Kaya tayo nandito. Kinabukasan, nilibot ni Jessica ang iba't ibang lugar sa Maynila. Mga daycare center, parke, pediatric clinic, community center. Lahat ay ligtas, maayos at child-friendly. Sa isang parke, nakausap ni Jessica ang mga Pilipinang ina. Ilang buwan na po ang baby ninyo? 14 months po. Halos magkaedad lang pala sila ng anak ko. Lagi po ba kayo rito? Hindi po, galing po kaming Amerika. Nandito po kasi ang nanay ko. Ganoon po ba? Kumusta po ang pagpapalaki ng bata sa Amerika? Nag-alinlangan sandali si Jessica bago sumagot ng tapat. Nakakatakot po, araw-araw, may pangamba. Tumango ang mga Pilipinang ina. Napanood po namin sa balita. Marami raw pong pamamaril sa mga eskwelahan. Dito po, wala namang ganyan. Ligtas po magpalaki ng bata dito. Nang gabing iyon, seryoso ang mukha ni Jessica nang sabihin niyang, Ma, gusto ko na ring lumipat dito. Talaga? Opo. Para kay Emilia, hindi ko kayang makita siyang lumaki na laging tinuturuang magtago mula sa mga baril. Makalipas ang ilang araw, isang hindi inaasahang pangyayari ang naganap. 3 linggo na kami sa Pilipinas nang dumating si Jason na nagmamadali. Tita, may masamang nangyari daw po sa Los Angeles. Anong nangyari? May pamamaril daw po malapit sa daycare ni Emilia. Ligtas naman daw po ang daycare pero sa convenience store sa tabi lang mismo. Namutla ang mukha ni Jessica. Doon kami laging dumadaan. Paano kung nandoon kami? Hindi na niya naituloy ang sasabihin. Nang gabing iyon, nagpasya kaming bumalik pansamantala sa Los Angeles. Kailangan naming ayusin ang bahay at maghanda para sa paglipat. 1 linggo ang lumipas. Bumalik kami sa Los Angeles. Pagbaba pa lang sa airport, ramdam na agad ang tensyon, mga armadong pulis, mga taong nag-iingat, mabigat na hangin. Ang Amerika na naramdaman namin pagkatapos ng 3 linggo sa Pilipinas ay ibang-iba na. Pag-uwi sa bahay at pag-aayos ng gamit, pumunta ako sa supermarket. Pagbaba ko ng sasakyan sa parking lot, kumakabog ang dibdib ko. Nag-iingat ako sa paligid, mabilis na naglakad, at laging lumilingon. Ang mga kilos na normal lang 3 linggo na ang nakalipas ay tila abnormal na ngayon. Bakit kailangan kong kabahan ng ganito para lang mamili sa supermarket? Umupo muna ako sandali sa loob ng kotse. Sa Pilipinas, kahit 11:00 ng gabi ay kampante akong naglalakad, pero dito, 3:00 pa lang ng hapon ay kinakabahan na ako. Dumating ang kaibigan kong si Catherine. Elena, kumusta ang Pilipinas? Ikinuwento ko sa kanya ang aming 3 linggong karanasan. Sa una, nagtataka si Catherine, ngunit unti-unti, napalitan ito ng inggit. Talaga bang ganoon kaligtas? Oo, malaya kang makakalakad kahit gabi. Mga matatanda, babae, mga bata. Hindi ka pa paniwala, hindi mo maiisip yan dito. Tumingin si Catherine sa labas ng bintana. Hindi pa 7:00 ng gabi, ngunit tahimik na ang kalye. Elena, sa totoo lang, pagod na rin akong manirahan dito. Araw-araw may takot, hindi makalabas. Pero wala akong lakas ng loob na umalis. Hinawakan ko ang kamay ng aking kaibigan. Laksan mo ang loob mo, minsan lang tayo mabubuhay. 3 gabi na. Bandang 2:00 ng madaling araw, may narinig kaming putok ng baril. Napabalikwas ako at dumungaw sa bintana. 2 bloke ang layo, nakita ko ang ilaw ng mga sasakyan ng pulis. Nagising din si David at tumabi sa akin. Mahal,
Na naman? Oo, na naman. Nakatayo kami sandali sa tabi ng bintana at sa sandaling iyon, nakumbinsi kami. Hindi na kami pwedeng bumalik dito. Mahal, bilisan na nating mag-ayos at bumalik na tayo sa Pilipinas. Iyon din ang iniisip ko. Ayoko nang manatili dito kahit isang araw pa. Kinabukasan, mabilis kaming kumilos. Ipinarenta namin ang bahay at ipinatago sa bodega ang mga gamit. Kinuha lang namin ang mahahalagang dokumento at kaunting gamit. Opisyal akong nag-resign sa ospital. Nalungkot ang mga kasamahan ko, ngunit buo na ang aking desisyon. Pasensya na, pero gusto kong mamuhay ng ligtas. Isang linggo ang lumipas, sumakay na naman kami sa eroplano papuntang Pilipinas. Ngayon, kasama na namin si Jessica at Emilia. Inayos na rin ni Jessica ang kanyang bahay sa Los Angeles at nagpa siyang lumipat sa Pilipinas. Habang papalipad ang eroplano, pinagmasdan ko ang Los Angeles sa labas ng bintana, ang lungsod kung saan ako nanirahan sa loob ng 62 taon. Isang lugar na puno ng alaala. Ngunit hindi na ito isang ligtas na lugar. Paalam, Los Angeles, at salamat. Nagpaalam ako at ipinikit ang aking mga mata. Papunta na kami sa isang bagong simula, hindi patungo sa takot, kundi sa pag-asa. Mahaba ang 14 oras na biyahe, ngunit ngayon, puno ng pananabik ang aking dibdib. Pagdating namin sa Naya, huminga ako ng malalim. Nandito na tayo, sa ating tahanan. Oo, ngayon, ang Pilipinas na ang aming tahanan. Isang taon ang lumipas. Nanirahan kami sa isang condominium sa BGC. Isang 30 palapag na gusali kung saan ang ospital, community center at istasyon ng bus ay 10 minuto lang ang layo kung lalakarin. Si Jessica at Emilia ay nakatira sa kabilang tower sa parehong complex. Naging routine ko na ang gumising ng alas 6 ng umaga at maglakad sa kalapit na parke. Maraming nag-eehersisyo kahit madaling araw pa lang. Mga taong nasa 60s, 70s at kahit mukhang 80s na ay nagjo-jogging. Magandang umaga po. Hindi nagtagal, nakikipagbatian na ako sa mga taong nakakasalubong ko araw-araw. Kahit hindi ako masyadong marunong magtagalog, nagkakaintindihan kami. Isang lola ang kumausap sa akin. Kahit Tagalog, naintindihan ko sa kanyang mga kilos. Sabay tayong mag-ehersisyo at ganoon, sumali ako sa isang morning exercise group. 3 beses sa isang linggo, sabay-sabay kaming naglalakad at nag-i-stretch. Kahit hindi kami gaanong nagkakaintindihan, hindi ako nakakaramdam ng kalungkutan. Isang araw, inimbitahan ako ng lola sa community center, ang lugar na dinala sa amin ni Jason noon. Kinabukasan, sumama ako sa kanya. Sa loob ng gusali, maraming senior ang kumakain. "Oh, you're the American lady," sabi ng isang lola sa Ingles. "Yes. From Los Angeles. My daughter is in Canada, so I know a little English." Dahil sa lola na iyon, nakausap ko rin ang iba pang mga tao. Kalaunan, nilapitan ako ng administrator ng center. "If you don't mind, could you teach us English? As a volunteer?" "Ako po?" "Yes. Everyone here wants to learn English, but it's hard to find a native speaker." Nag-alinlangan ako sandali. Ngunit mayroon akong 30 taong karanasan sa pagtuturo bilang isang nurse manager. "Sige po, susubukan ko." At ganoon, nagsimula akong magturo ng English conversation sa community center 2 beses sa isang linggo. Noong una, hindi ako sanay, ngunit unti-unti, lumakas ang aking loob dahil lahat sila ay masigasig na matuto. "Teacher Elena, gusto ko pong makausap ang apo ko sa Ingles. Gusto ko pong gumamit ng Ingles kapag nagta-travel." Ang kanilang sigasig ang nag-udyok sa akin. Samantala, si David naman ay naging leader ng isang English discussion club sa isang international exchange center. Isang grupo kung saan nakikipagdebate siya sa mga Pilipinong senior tungkol sa current events, kultura at pilosopiya. Napakasaya kanina. May isang lolo na 70 anyos na nakipagdebate tungkol sa pilosopiya ni Kant, mas magaling pa sa akin. Puno ng buhay ang mukha ni David. Malapit na ring matapos ang kanyang gamutan sa tuhod. Pagkatapos ng 3 sesyon ng stem cell therapy, malaya na siyang nakakaakyat baba ng hagdan. "Mahal, mukhang makakapag-basketball na ulit ako." "Talaga?" "Oo," sabi ng doktor. "Okay lang daw, basta huwag lang masyadong mabigat na laro." Tuwing weekend, pumupunta kami sa isang basketball court sa BGC at nagpa-practice ng shooting. Hindi ko kailanman naisip na sa edad na 60s, hahawak ulit siya ng bola ng basketball. Isang Sabado ng hapon, may mga senior na naglalaro sa court. Inanyayahan nila si David. "Gusto mong sumali?" Nag-alinlangan si David, pero pumasok din sa court.
Sa una, naninibago pa siya, ngunit unti-unti, bumalik ang dati niyang galing. Pagkatapos ng laro, pinalakpakan siya. Ang galing ninyo, sana bumalik kayo sa susunod na linggo. Mula noon, tuwing Sabado, sumasali na si David sa kanilang laro. Kahit hindi sila nagkakaintindihan sa salita, nagkakaunawaan sila sa pamamagitan ng esports. Si Jessica naman, habang pinalalaki si Emilia, ay naging malapit sa mga Pilipinang ina. Nagkakakilala sila sa parke ng kondominium, nag-uusap at nagpapalitan ng impormasyon tungkol sa pagpapalaki ng anak. Jessica, saan mo balak i-enroll si Emilia sa daycare? Naghahanap pa lang po ako. May magandang daycare center sa loob mismo ng complex natin. Gusto mo, samahan kitang bumisita? Napakabait ng mga Pilipinang ina. Malaki ang naitulong nila kay Jessica para masanay sa buhay sa Pilipinas. Jessica, kung gusto mong mag-aral ng Tagalog, may klase sa community center ng kondo natin para sa mga dayuhan. Talaga po? Opo. 2 beses sa isang linggo, alas 7 ng gabi. Sasamahan kita. Nagsimulang mag-aral si Jessica ng Tagalog at mabilis na natuto. Pagkatapos ng 6 na buwan, halos wala na siyang problema sa pang-araw-araw na pakikipag-usap. Isang gabi, sama-sama kaming naghapunan. Si Emilia ay 20 buwan na, tumatakbo-takbo na. Lola, tawag ni Emilia sa akin sabay tawa. Sa sandaling iyon, uminit ang aking puso. Lumalaki siyang hindi alam ang tunog ng baril. Hindi siya dumadaan sa lockdown drill. Malaya siyang nakakapaglakad sa gabi at ligtas na nakikipaglaro sa mga kaibigan. Ma, buti na lang talaga nandito na tayo. Sobrang pasasalamat ko na napapalaki ko si Emilia ng ligtas, sabi ni Jessica habang hawak ang kamay ko. Masaya rin ako, anak. Ang kaligayahan ninyo ang pinakamahalaga sa lahat. Sabi ni David. Nagsimula na ang ikalawang yugto ng buhay natin. Hindi ko akalain na sa edad na 60s, ganito pa kasigla ang buhay natin. Sang-ayon ako. Sa Amerika, hindi ko alam kung anong gagawin ko pagkatapos magretiro. Ngunit sa Pilipinas, iba. Nagtuturo ako ng Ingles, nakakakilala ng mga bagong tao, at nag-aambag sa lipunan. Nararamdaman kong may halaga pa ang aking pagkatao. Isang araw, nilapitan ako ng administrator ng community center. Teacher Elena, maglulunsad po ang City Hall ng isang support program para sa mga dayuhang senior. Pwede po ba kayong maging consultant? Ako po? Opo. Kailangan po namin ang karanasan ng mga dayuhang senior na nanirahan na dito tulad ninyo. Masaya kong tinanggap ang alok. 2 beses sa isang buwan, dumadalo ako sa pulong sa City Hall at nagbibigay ng aking mga opinyon. Anong suporta ang kailangan? Anong programa ang makakatulong? Paano malalampasan ang language barrier? Ang aking 30 taong karanasan bilang nurse at bilang isang migrante ay lahat nagamit. Salamat po kay Miss Elena. Mukhang makakabuo tayo ng isang talagang praktikal na programa, sabi ng isang opisyal ng City Hall. Ipinagmalaki ko ang sarili ko. Hindi ko akalain na sa edad na 60s, makakahanap pa ako ng bagong papel sa lipunan. 9 na buwan na, dumating ang kaibigan kong si Catherine mula sa Los Angeles. Elena, nandito ako para patunayan kung totoo nga ang mga sinasabi mo. Sa loob ng 1 linggo, ipinasyal ko si Catherine sa iba't ibang lugar sa Maynila. Sa unang gabi, pumunta kami sa parke ng BGC ng alas 10 ng gabi. Tumingin si Catherine sa paligid at sinabing, "Ang daming tao sa labas sa ganitong oras." Oo, araw-araw ganito. Hindi ka pa ni paniwala. Hindi mo maiisip, yan sa Los Angeles. Kinabukasan, pumunta kami sa ospital. May pananakit din sa tuhod si Catherine kaya nagpa-check up siya. Dumating kami ng alas 9 ng umaga at pagsapit ng 1:00 ng hapon, may resulta na ng MRI. Elena, posible ba talaga to? Sa kalahating araw lang? Oo, normal lang dito. Ang gastos daw, mga 100,000 lang. Sa US dollars, mga 1,500. Napanganga si Catherine. Sa Los Angeles, aabutin niya ng 100,000. Paglabas namin ng ospital, sabi ni Catherine, "Elena, seryoso na akong nag-iisip tungkol sa paglipat dito." Talaga? Oo, pagod na rin akong manirahan sa Amerika. Araw-araw may takot. Ang mahal ng healthcare, malungkot, dito, lahat iba. Sa 2 araw, pumunta kami sa community center. Malugod na tinanggap ng mga senior si Catherine. Kaibigan ni Teacher Elena? Opo, kaibigan ko po, galing Amerika. Welcome. Sabay na kayong mananghalian sa amin. Nang hapong iyon, nanood si Catherine sa klasiko ng Ingles. Naantig siya sa mga lolang nasa 70s na masigasig na nagpa-practice ng Ingles. Elena, napakaganda ng ginagawa mo. Masaya rin ako.
na may ganito akong makabuluhang gawain. Sa gabi, pumunta kami sa laro ng basketball ni David. Nagulat si Catherine nang makita ang mga Pilipinong nasa 60s at 70s na masiglang naglalaro ng basketball. Sa edad na yan, ganyan sila maglaro? Okay lang ba ang mga tuhod nila? Inaalagaan nilang mabuti. Maganda kasi ang healthcare system dito. Regular silang nagpapa-check up at binibigyan ng exercise prescription. Pagkatapos ng laro, isang lolo ang kumausap kay Catherine. From America? How do you find the Philippines? Ngumiti si Catherine at sumagot, I'm really surprised. This is the first time I've seen such active senior citizens. Here, age is just a number. We just keep moving, keep learning, and keep enjoying. Isang linggo ang lumipas, araw na ng pag-uwi ni Catherine. Hinatid namin siya sa airport. Elena, salamat. Marami akong nakita at naramdaman. Kahit kailan, pwede kang bumalik. Bahay ko na rin to. Seryoso na akong mag-iisip tungkol sa paglipat sa Pilipinas. Ilang araw pagkaalis ni Catherine, tumawag ang City Hall. Miss Elena, opisyal na pong naaprubahan ang Foreign Senior Citizen Settlement Support Program. Nais po sana naming hilingin na kayo ang maging coordinator ng programa. Coordinator? Opo. May sahod din po. Hindi po regular employee, pero bilang contract staff. Nagulat ako. Sa edad na 60s, magkakaroon pa ako ng bagong trabaho? Opo, gagawin ko po. At ganoon, nagsimula akong magtrabaho sa City Hall 3 beses sa isang buwan. Isang trabaho na sumusuporta sa mga dayuhang senior na dumarating sa Pilipinas. Mula sa pabahay, medikal, lengguwahe, hanggang sa cultural adaptation, lahat ay tinutulungan ko. Ang aking karanasan ay nakakatulong sa iba. At iyon ang nagbibigay sa akin ng kasiyahan. Isang araw, kinausap ko ang isang mag-asawang nasa 60s mula sa Amerika. Gusto rin po naming manirahan sa Pilipinas, tulad ninyo. Posible po kaya? Siyempre, kung nagawa ko magagawa nyo rin. Ikinuwento ko sa kanila ang aking istorya, ang buhay na puno ng takot sa Los Angeles, ang mga natuklasan sa Pilipinas, ang daan patungo sa paninirahan dito, at ang bagong simula. Hindi po ba kayo nagsisisi? Kahit minsan, hindi. Dito, maaari kang mamuhay ng ligtas, malaya, at makabuluhan. Nakita ko ang pag-asa sa kanilang mga mata. Dumating ang aming unang anibersaryo. Eksaktong 1 taon mula nang dumating kami sa Pilipinas. Inimbitahan kami ni Jason para maghapunan. Tita, tito, congratulations po. First anniversary nyo sa Pilipinas. Ang restaurant ay may tanawin ng city skyline. Sa labas ng bintana, palubog na ang araw. At isa-isang umiilaw ang mga gusali. Jason, salamat sa iyo. Kung hindi mo kami inimbitahan, hindi kami makakarating dito. Hindi po. Nangyari po ito dahil nagkaroon kayo ng lakas ng loob. Habang kumakain, binalikan namin ang nakaraang taon. Ang pag-aalinlangan noong unang dating, ang mabilis na serbisyo sa ospital, ang ligtas na lungsod kahit gabi, ang mga bagong kakilala, at ang muling pagsilang. Mahal, nagbago talaga tayo. Sabi ni David habang hawak ang kamay ko. Oo nga. 1 taon na ang nakalipas, hindi natin alam kung anong gagawin pagkatapos magretiro. Ngayon, araw-araw abala. Ako ngayon ay nagtatrabaho sa City Hall 3 beses sa isang linggo. Nagtuturo ng Ingles sa community center 2 beses sa isang linggo at sumasali sa morning exercise group. Si David ay nagpapatakbo ng English Discussion Club 2 beses sa isang linggo at nagbabasketball tuwing weekend. Higit sa lahat, hindi na kami natatakot. Ang maglakad sa gabi, sumakay sa pampublikong transportasyon, makipagkita sa mga tao, lahat ay naging natural na. Patapos na kaming kumain nang pumasok si Jessica, dala si Emilia. Lola, lolo! Tumakbo si Emilia at yumakap sa amin. 26 na buwan na si Emilia at halo-halong Tagalog at Ingles na ang salita. Lola, I played with my friends in daycare today. Talaga? Anong nilaro ninyo? Slide, swing, and habulan. Habang pinagmamasdan ang masayang mukha ni Emilia, uminit ang aking puso. Lumalaki siyang hindi alam ang takot. Hindi niya alam ang putok ng baril o lockdown drill. Lumalaki lang siyang normal. Ma, may mahalaga akong balita. Maingat na sabi ni Jessica. Ano yon? May trabaho na ako dito sa Pilipinas. Talaga? Oo. Sa isang multinational company, bilang marketing manager para sa Philippine market. Magsisimula ako sa susunod na buwan. Niyakap ko ng mahigpit ang aking anak. Mabuti naman, anak. Napakabuti. Salamat sa iyo, ma. Dahil ikaw ang unang naglakas loob na pumunta dito, nakasunod ako. Nang gabing iyon, naglakad-lakad kami sa parke.
Malamig at presko ang hangin ng Oktubre sa Maynila. Lampas 9:00 na ng gabi, ngunit ang parke ay puno pa rin ng tao. May mga pamilyang nagbibisikleta, mga taong nagjo-jogging, mga magkasintahang nakaupo sa bench, at mga senior na naglalakad tulad namin. "Lola, look! Fireworks!" Itinuro ni Emilia ang langit. May mga paputok na sumasabog sa kalangitan. Wow, ang ganda! Naghiyawan ang mga tao, nakatingin sa mga paputok. Itinatak ko ang sandaling iyon sa aking puso. Tunog ng paputok, hindi ng baril. Kasiyahan, hindi takot. Ito ang buhay na hinahanap namin. Inaantok na si Emilia nang magtanong, "Lola, babalik tayo dito bukas?" Binuhat ko ang aking apo at sumagot, "Oo naman, apo. Bukas, sa susunod na araw-araw, pwede tayong pumunta dito. Kahit gabi, kahit gabi." Sa simpleng sagot na yon, lahat kami ay napangiti. Pauwi na kami nang sabihin ni David, "Mahal, ibenta na kaya natin ng tuluyan ang bahay natin sa Los Angeles?" "Bakit? Ito na ang bahay natin. Wala na akong balak bumalik." Nag-isip ako sandali. Ang Los Angeles ang lugar kung saan ako nanirahan sa loob ng 62 taon, puno ng alaala. Ngunit hindi na ito ang aming tahanan. Sige, ibenta natin. At dito, magpatayo tayo ng sarili nating bahay. Nang gabing iyon, nag-email ako sa aking mga dating kaibigan. Isang mahabang liham tungkol sa aming 1 taon sa Pilipinas. Ang ligtas na lungsod, mabilis na serbisyong medikal, makatwirang gastos, masiglang buhay ng mga senior, koneksyon sa komunidad, at higit sa lahat, ang kakayahang mamuhay ng normal. Kinabukasan, bumuhos ang mga sagot. "Elena, seryoso na akong nag-iisip. Nakakainggit. Pwede rin ba kami? Magkwento ka pa tungkol sa buhay sa Pilipinas." Buong puso akong sumagot sa bawat isa. At napagtanto ko, ang aming desisyon ay nagiging pag-asa na rin para sa iba. Makalipas ang ilang araw, isang malaking kaganapan ang idinaos sa City Hall, ang paglulunsad ng Foreign Senior Citizen Settlement Support Program. Bilang coordinator ng programa, nagbigay ako ng maikling talumpati. Ang pangalan ko po ay Elena Santos. Sa edad na 62, iniwan ko ang Amerika at pumunta sa Pilipinas. Maraming dayuhang senior na naninirahan na sa Pilipinas at mga naghahanda pa lang ang nasa audience. Marami po ang nagtatanong sa akin, bakit ko iniwan ang Amerika? Simple lang po ang sagot, dahil gusto kong mamuhay ng ligtas. Tumango ang mga tao. Sa Pilipinas, wala akong natagpuang espesyal na bagay. Mga ordinaryong bagay lang ang natagpuan ko. Ang maglakad sa gabi, makakuha ng lunas sa tamang oras, makipag-ugnayan sa mga tao. Mga bagay na sa Amerika ay luho, pero sa Pilipinas, pang-araw-araw. Nagpalakpakan ang mga tao. Nakakatakot magsimula sa ibang bansa sa edad na 60s. Ngunit ngayon, sigurado ako, ang edad ay numero lamang. Kahit kailan, posible ang isang bagong simula. Pagbaba ko sa entablado, maraming lumapit sa akin. Nakatanggap po ako ng lakas ng loob. "Gusto ko pong mamuhay tulad ninyo, Miss Elena. Pwede po ba akong humingi ng payo?" Kinausap ko ang bawat isa sa kanila. Ang aking karanasan ay nakakatulong sa iba, at iyon ang nagbibigay sa akin ng kasiyahan. Kalagitnaan ng Oktubre, nagkaroon ng isang exhibition game sa basketball group ni David. 60s team laban sa 70s team. Si David ang star player ng 60s team. Mula sa audience, sinuportahan ko siya. Go David! Naging mainit ang laban, at sa huli, nanalo ang 60s team. Ang mukha ni David na pawisan paglabas ng court ay napakasaya. "Mahal, nakita mo? Ako ang nag-shoot ng winning goal." "Oo, nakita ko. Ang galing mo." Magkahawak kamay kaming naglakad sa tabi ng parke. "Mahal, hindi ka ba nagsisisi?" tanong ni David. "Saan?" "Sa pag-iwan natin sa Los Angeles." Nag-isip ako sandali. Ang 62 taon sa Los Angeles, ang mga alaala, mga kaibigan, lahat ng nakasanayan. Ngunit umiling ako. Kahit minsan, hindi ako nagsisi. Dito, ramdam kong buhay ako. Araw-araw, makabuluhan, malaya, at ligtas. Ako rin. Hindi ko akalain na sa edad na 64, ganito pa kasigla ang buhay ko. Umupo kami sa isang bench at pinagmasdan ang paligid. Palubog na ang araw at isa-isang umiilaw ang mga gusali. Naririnig namin ang tawanan ng mga tao, isang payapang hapon. Sa sandaling iyon tumunog ang aking telepono. Ang kaibigan kong si Catherine mula sa Los Angeles. "Elena, nagpasya na ako. Pupunta na rin ako sa Pilipinas." "Talaga?" "Oo. Sa susunod na buwan, tutulungan mo ba ako?" "Oo naman. Kahit kailan." Pagkababa ng telepono, sinabi ko kay David,
Paparating na rin si Catherine. Talaga? Dumarami na pala sila. Ang maliit na alon na sinimulan natin ay lumalaki na. Oktubre 17, gaya ng dati, nagtuturo ako ng Ingles sa community center. Ngayon, ang tema ng aming conversation practice ay pamilya. My grandchild is growing up safely in the Philippines, sabi ng isang lola sa Ingles. Magaling po, napakagaling ninyo. Pagkatapos ng klase, lumapit sa akin ang lola. Teacher, ang apo ko po ay nasa Amerika. Iniisip kong sabihan siyang umuwi na dito. Magandang ideya po yan. Dito, ligtas sila. Hinawakan ko ang kamay ng lola. Oo, ang mga mahal natin sa buhay ay dapat nasa isang ligtas na lugar. Nang gabing iyon, sama-sama kaming naghapunan. Si Emilia ay marunong nang gumamit ng kutsara mag-isa. Emilia, ang galing mo. Lola, kaya ko nang kumain mag-isa. Habang pinagmamasdan ang tanawing iyon, naisip ko, ito talaga ang dahilan kung bakit kami pumunta sa Pilipinas. Para lumaki ang batang ito ng walang takot. Para maipamana sa kanya ang isang normal na buhay. Pagkatapos kumain, lumabas na naman kami sa parke. Halos araw-araw na naming ginagawa ito. Tumatakbo at naglalaro si Emilia habang kami ay nakaupo sa bench at pinapanood siya. Lola, babalik tayo dito bukas? Tanong ni Emilia. Binuhat ko ang aking apo at sumagot, oo naman apo. Bukas, sa susunod na araw, kahit kailan, pwede tayong pumunta dito, kahit gabi. Ngumiti ng malaki si Emilia. Sa ngiting iyon, walang takot, walang pangamba, walang pag-aalala. Purong kasiyahan lang. Tumingala ako sa langit. Kumikinang ang mga bituin. Ang kalangitan ng Maynila ay malinaw. Ang lungsod ay ligtas. At ang mga tao ay malaya. Ito ang hinahanap namin. Hindi isang espesyal na bagay. Isang buhay lamang na normal, ligtas at malaya. Ang pinakamahalagang regalo na maipapamana namin sa aming apo. Ito ang tagumpay ng pagiging ordinaryo. Ano ang masasabi ninyo sa kwentong ito? Ang katapangan nina Elena at David na sa edad na 62 ay iniwan ang lahat para magsimula muli at ang paglalakbay ng isang pamilyang nagnanais na maibigay sa kanilang apo ang isang ligtas na kinabukasan. Sa kasalukuyan, maraming tao sa buong mundo ang pinipili ang Pilipinas. Ang hinahanap nila ay hindi isang espesyal na bagay. Ang kalayaang makalakad sa gabi, isang predictable na healthcare system, isang kapaligiran kung saan kahit sa pagtanda ay may halaga pa rin ang buhay, isang normal na pamumuhay. At dapat nating ipagmalaki ang Pilipinas na pinapanatili ang normalidad na ito. Ang inyong pag-subscribe at pag-like ay makakatulong sa amin na maghatid pa ng mas maraming kawili-wiling kwento. Salamat sa panonood.